lang guys, kailangan na natin siyang tanggalan ng pagkatali dahil bumabakat na ng husto. So kailangan na siyang tanggalin para makikita na ang kanyang form dyan, ang kanyang design. So ganyan lang ang pagbubonsai para mayroong design. So natuto lang tayo dito ng makakita tayo ng mga tutorial. Ayan, dito sa bato natin siya inilagay. Ayan. Save natin itong wire na ito. Kasi mayroong bonsai wire talaga. Wala akong bonsai wire, kaya yung mga ordinaryo wire na ginagamit ko. Yung wire ng kuryente. Yung ginagamit natin dito. Wire na kuryente na walang gamit. Dito natin ginagamit. So ayan na. Ganda na, di ba? Mayroon na siyang form. Itong isa, ito. Hayaan lang muna natin para makapasunod pa tayo. So dito, banda, at tanggalin talaga natin ito. Dahil, bumabakat na. Baka masubraan. Ayan. Bandaan lang, baka mabali. Diyan lang siya muna. Diyan lang muna natin siya ilalagay. Ito, kailangan pa natin itong pasunurin. Mahaba pa yan. So dito naman tayo sa ilalim. Ayan, sobrang higpit na po ang kanyang pagkabakat. So, kailangan natin itong makuha. Yung ugat na ito ay hayaan lang natin siya dyan. Siya po ang magdadala ng lakas, makakapit sa iba. Malaki na yan, malaki na ang parang pwede na siyang tanggalan ng wire. Ayan. Ayan. Tumatama na siya ng gusto. Dahil mayroon naman tayong mga medisina na nilagay sa kanila. Isa na yung mga tira-tirang pinaghiwaan natin ng mga vegetable. Huwag itapon. Itong mga dahon, huwag itapon. Sunod nyo sa drum, lagyan nyo ng lupa, patuyuin. Tapos pag nalanta na, pwede nyo lagyan ng tubig at gawin pandilig. Yun po ang ginagamit ko. Dahil yung mga lantang dahon at mga ibang pinagkatingan natin ng putas, gulay ay magandang talaga fertilizer. Ayan o. Maganda na po ito. Ito pang isa. Sobrang kailangan na itong matanggal. Kasi bumabakat na ng gusto. Bawal masubraan, baka maputol. No? Kaya kailangan siyang tanggalin talaga. Kailangan natin sinuban dito. Uli na lang. Yan. Kasi pag hindi natin ito tinatanggal, mapuputol ito dahil bumabakat na ng gusto talaga. Nasasakal na siya, no? Natanggalin natin yung hanggang sa may bakat, no? Parang ayaw na niyang magpatago dyan.
Kasi nakakuha na, nakasunod na siya sa form na hindi na yan babalik dun sa kanyang dating forma. Kailangan na natin itong tanggalin. Siyempre, yun o, maganda na rin lang. Yung mga bakat-bakat na. Okay. Ingat lang po. Siguro pag tumataba na siya ng gusto, ay nawawala na ito. Babalik siya sa dati. So, okay lang dahil napasunod na natin siya na sa form na gusto natin. Yun lang naman ang kailangan na mapasunod natin sa ayan o, ganda. Parang 3D na pipe. So, yun lang po ang magandang benepisyo ng pagbubonsai. So, magandang nakataon nito ideya. Kung hindi lang ako nakakita ng mga bonsai tutorial, so mahaba na malaki na ito, nagwa-wide na ito, hindi na natin napigilan. Kaya ito natin, no? Hindi kailangan i-wide. Ayan, ang form niya punta dito, tapos ito kailangan na lang ito tanggalin, matigas na. Kailangan na siya tanggalin dyan kasi naka-form na rin siya, hindi na yan babalik sa dati. Ngayon na kasi naka-straight lang siya, so ginawa natin, pa-form natin siya ng bahagya. Ayan, yan na ang resulta niya, naka-form na. So yung itong ating wire ay magagamit natin sa ibang halaman na kailangan natin. Ayan, perfect na. Itong mga ugat-ugat ito, hayaan lang natin para dyan na lang tayo kukuha sa matatabang ugat, no? Na kumakapit dun sa lupa. So, pag nakakapit na siya, hindi na siya uuga-uga dahil mayroon siyang pinagkapitan dun sa lalim. Tanggalin natin. Ibigis natin ng daan para maging perfect ang kanyang pagkakapit dun sa lupa, no? Para yun ang magsisilbing panalin niya, no? Na malakas ang hangin, hindi na siya madali magalaw sa hangin. Maging perfect na yan. So yung mga maliliit, hindi natin tanggalin ito. So kailangan na natin ito, itong mga ito, para makahawak siya, diba? Okay. Okay, thank you for watching, no? Ayan. Yan na po ang resulta niya. Ayan. Yan ang resulta. Tanggalan natin sila. Ayan. Yan po ang pinagtalian natin. Ayan. Kasi naka-ganon lang siya, naka-straight lang yan. So, tinalian natin para mapasunod natin sa galaw. Ito pang isa, oh. So napakaganda, no? Pag natanggal na natin yung pinagtalian natin. So ito ang magsisilbing panghawak niya na hindi na siya umuuga-uga sa hangin pag tumataba na itong kanyang ugat, no? Papunta doon sa babang bahagi dyan. Mga ugat na yan, siyempre kukunin natin itong mga maliliit, tanggalin natin ito
wala na itong gamit. So kailangan na natin itong ikat, no? Ito lang ang ating ititira, itong dalawang ito, para hindi masyadong pangit tignan, no? Okay, yun din ang ating gagawin sa ibang nating bonsai, no? Yung iba nating halaman dyan, yun po ang ating gagawin. So ayan. So next day ay mag-trim tayo nito. Kailangan na natin itong i-trim. Ito mga bago na ito, no? Bagong sibol na, pero hayaan lang muna natin to. Trim na lang natin ito pag medyo yumayabong na, para buo sila dyan. Sa paligid, yung walang gamit, pwede natin tanggalin katulad nito. Pwede ito natin tanggalin kung nasa malapit lang sa puno, no? Pananggalin natin ito, tapos mag-iwan lang tayo dito banda. So katulad nito, ayan, nandyan lang siya pa-form dito. So yung makikita natin na wala talagang kwenta, tulad nito, nasa ilalim lang siya. Ito, kailangan natin siyang tanggalin, no? Para ang dahon niya ay nasa itaas lang na bahagi. So, pag may mga sobra-sobra dyan, pwede itong tanggalin. Ayan. Thank you for watching. Good morning. Bye. Good morning.